Yo, what's up? EJ Power nga pala, tandito ulit tayo sa MC Marathon, pagpapatuloy ng pagmarathon sa Langit Lupa Quarter Finals. At ngayon, yun, katatapos lang nga nung natin, Didel versus Mison. Sobrang solid na palitan, sobrang solid na style clash. Ngayon naman, ang papanoorin natin ay ang Baltz versus Steven. Ito, para sa akin medyo may pagka-style clash din to. Though, ang style clash niya hindi sa sulat sa mismong character, style. Yung isa si Steven mas naglilin towards yung personality niya sa comedy, si Baltz naman more on sa parang angas, seryoso. So yun, dun nagka-clash yung nila, yung pagkatao nila. Pero sa sulatan, feeling ko pareho lang. Magkaiba lang sila ng approach pag bumabattle na sila. Yun. Yung mananalo pala dito, yun yung makakalaban ni Didel sa semifinals. Isa rin to sa parang controversial yung resulta. Maraming hindi nag-a-agree. Napanood ko na siya pero gusto ko pa siyang mas mapanood ng masinsinan, mas detalyado. So yun, wag na natin patagalin. Tingnan natin. 2026 right of way. Ball. Yeah. Ano to? Pinadala ng Bicol? Psst. Bitch, don't fine test me. Di ka naman Bisaya, tol. Paano kayo sasalba ni Sheyi? Kalalaking tao, yada. Ba't isasalba ni Sheyi? Teka, simula agad. Di pala na intro. Nanalo ng kwento si Steven. Pinili niya mauna si Bolts. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin. Langit Lupa 2026 right of way. Bolts. Yeah. Ano to? Pinadala ng Bicol? Psst. Bitch, don't fine test me. Di ka naman Bisaya, tol. Paano kayo sasalba ni Sheyi? Kasi yung kay Boy Slot ba yun? Kasi binoto ni Sheyi si Boy Slot. Kalalaking tao, yada ko sa IG, tas magpapapogi sa story. Pwede mumudmud ko yung mukha mo sa pader hanggang yung crowd ay ma-hype na ma-hype. Puki ng inang face card dyan, ang sarap iswipe ng iswipe. Oo, ikakaskas ko ng ikakaskas, parang may payment na na-deny ng na-deny. Hanggang umabot sa puntong buhay niya na yung pa-decline, ang pa-decline. Kung sa akin di ka pa rin believe, Decline. kas ko ng ikakaskas, parang may payment na na-deny ng na-deny. Oh shit, binoto rin pala. Seryoso ba? Hindi ko na maalala eh. Binoto ni Shay si Exodus sa laban nila ni Baltz. Nalimutan ko na. Alam ko na review ko na pero nalimutan ko na yung judging doon. Oh shit, di ko alam. Sige. Kaya pala. Na ma-hype. Puki ng inang face card dyan, ang sarap iswipe ng iswipe. Oo, ikakaskas ko ng ikakaskas, parang may payment na na-deny ng na-deny. Hanggang umabot sa puntong buhay niya na yung pa-decline, ang pa-decline. Kung sa akin di ka pa rin believe, di wag. Paparanas ko sa'yo madikdik na demigod. Andito na kasi yung may sniper na bit-bit. Wag mo na i-testing, Brad. Hit after hit, kahit isang mata nakapikit, parang fetty wapa. Ang boring mo kasi mag-spit, tol, nakakabwiset. Ganda yung rhyme scheme. Fetty wapa! Ang boring mo kasi mag-spit, tol, nakakabwiset. Sir Arik, pag rounds na ito, pakilagyan ng subway surfer sa gilid. Medyo maikli kasi yung attention span ko. Kasi nga isang Gen Z na poet. Kaya ibang klase mga concept. Ilang segundo lang tapos na tro. Trip ko mga short form content. Parehas tayong Gen Z. Pero ako yung sa Gensing sa labas naglagay, umakyat ng puno, inabutan ng gabi. Nakipaglaro sa mga asong kalye, pati pusa. Ikaw yung Gensing pinalaki ng TikTok. Sa screen ka nagkaroon ng maraming muta. Awit putya. Magkaiba tayo ng childhood boy. Yari ka sa akin pagdating sa langit lupa. Kahit isang kamay lang gamitin. Hindi pa rin sila nauubusan ng
play sa langit lupa. Hanggang ngayon second round nagagamit nila. Ang galing. Maraming muta, awit putya, magkaiba tayo ng childhood boy, yari ka sa akin pagdating sa langit lupa. Kahit isang kamay lang gamitin. Kumbaga sinabi doon ni Baltz na lumaki siya sa kalye. Kaya sanay siya sa langit lupa. While si Steven lumaki siya sa alam mo yun, sa TikTok, pag sa cellphone, parang ganun. Ka sa akin pagdating sa langit lupa. Kahit isang kamay lang gamitin ko, yamuha niya magkaroon pa rin ng bengkong. Kasi kalaban ko, wala pang titulo. Rights lang ang meron! Steven ang puta. Dapat didel na agad ba no sobrang lame niyan. Sumasakit na yung likod ko kakabuhat sa lineup ng day one. Anong plano mo? Malalain back pang bobo? Kahit nag-wordplay ka nang binigyan na ng job para mag-work naman, pag sinabing real di totoo. Steven, what the fuck? Nung sinabi mo mga yon, si Arik pati yung crowd pinagtawanan ka on the spot. Kaya lugi ako kung maghahanap din ako ng mga linyang imamak. Paano ko i-expose na joke yung sulat mo kung aware na silang lahat? Di ba? Paano ko imamak yung Hawkeye na ginawa mong Hawkeye? Napakawak mo naman lintik, mga bao mo na banat. Lagi na lang namin sa mga ganyan satsat. Di ako makapagtimpe. Nakakakuha ng reaction yung mga palpak mo na linya. Ba't yung mga pinag-isipan mo mabuti? Hindi. Namamak lang naman kasi yung ani mo, yung nilanseta. Kasi Ang gandang punto nun. buti hindi. Namamak lang naman kasi yung ani mo, yung nilanseta. Kasi tumatak yung skema. Yung current god ni GL, madaling gawing komedya kasi yung linya bumenta. Dapat gets mo repa. Typical writer na sumasabit sa gawa ng ibang MC. Yan yung ambag nyo sa ating scene. Ang punto lang dito, nagiging relevant lang yung ganyan stilo kasi relevant din yung pinagkuhaan nyo na dating scheme. Kaya may masasabi ka ngayon, iho, kasi marami rin akong highlight nung Grain Assault 17. Kaya sa pangka-clown ka sumagad kung yung paraan mo para umangat. Sa mga linya ko umangkas, sa mga pain kumagat. Tingnan natin kung sumapat. Ngayong round mo na, paalala mo na sa mga tao yung mga linya kong tumatak. Unang balat, pakinggan natin! Para sa akin, personally, maganda yung round 1 ni Baltz. Ang ganda ng puntuhan niya, lalo na yung sa second half, yung mas tumatatak nga yung yung mga linya na hindi mo pinag-isipan kasi pinapakita lang doon na style wise yung mas para kumbaga mas na-appreciate ng tao yung pagiging komedyante ni Steven kaya na-overshadow yung pagiging technical niya tapos puro line mark yun nga line mark daw yung strength ni Steven tapos pakita mo na sa kanila yung mga baraon tumatak ewan ko may gumamit na nun. Feeling ko kasi madali siyang obvious siya na na line pero dito ko lang first time kong marinig yung line na hindi dito kaya nalupitan ako. Yun. Tapos sa first half naman marami ring quotables yung swipe, yung decline, yung mga rhyme scheme niya. Mabagal pero para sa akin malakas to. Siguro hindi lang. Kumbaga slow burn siya hindi siya agad sa tao, hindi siya pang room shakers yung yung lines niya. So yun, tingnan natin, round 1 ni Steven. Tangina, sorry. Hawkeye daw dapat, hindi Hawkeye. Tangina, tol, taga Bicol ako. Yung Tagalog na language, di kami doon nakapokus. Nakakahiya naman sa'yo, taga QC. Tapos nagsabi ng 10 otos. Di ba? Utang, wordplay ko daw. Tanga, yung pagsilip mo doon, sobra mong bogok. Sinasadya akong mag-wordplay ng ganon, requirements yan sa Motus. Di ba, Motus? Medyo medyo patay. Medyo patay yung tao. Kasi malakas para sa akin round 1 ni Baltz. Itong mga rebat ni Steven, okay. Pero hindi siya nakakuha ng crowd reaction. Sabi niya kay Exodus, Boss! Ako to! Si Puno ng Saging! Ngayon alam ko na kung bakit nalalait ka ng Bisaya. Gusto lang gumanti na ito ni Christian Puno. Puno ng saging, tas nanlalait ng Bisaya.
Hoy, tangina mo, wala kang puso! Kasi ito... Lift up, ano na? Kasi ito ganti ko yan sa girlfriend mo! Papasukan ko ng prutas yung puwet niya, isasalpa ko ng malalim. Reverse Bisaya! Ngayong siya naman ngayon yung papasukan ko ng saging. Ano, magagalit ka na kasi nadamay siya. Kasi sa pulo, bawal yan gawin. Ano, nagulat ka ba, iho? Tanga, pinatunayan nyo lang sa amin na di ba kayo ready para rito? Huwag kayo mag-alala, mga Bisaya. Igaganti ko kayo rito sa manok nilang nakilahok. Oo, itong Tagalog na mahilig magpagpagkakain ng alikabok. At kung sakali man lumusot, itong piling maraming alam dito sa syudad na piling solid kong mangupak, patay ka sa Bisaya dun sa semis, di ka na makakalabas ng buhay sa gubat. Kaso di yan mangyayari. Kasi kung nakalusot ka sa digmaan, mas malaking gulo yung sasapitin mo ngayon at ako na rin magbubuod. Kasi pagtapos kong pasabugin yung teritoryo, itong pulo naman yung susunod. Itong pulo naman yung susunod. Tain, natutulugan ng tao. I mean, ano siya, hindi siya, ano ba? Common yung line na yun, yung reference na yun, pero ang galing niyan, ang galing lang paano niya na-connect sa teritoryo tapos pulo. Pero natulugan ng tao. Yung susunod! Itong pulo naman yung susunod. Ulul, wala ng fake joke. Rekta ang lahat ng suntok ko dito sa Tagalog. Kaya huwag kang natatakot. At saktong kakagaling lang sa digmaan nitong pulo. Kaya may trauma sa pasabog. Tandaan mong di ka straight. Huwag mo nga akong ginagago. Di ka sa akin mananalo. Di ko na kailangan ng maraming pakulot. Malambot ka pa masyado. Habang ako ay bagyong galing Bicol, para sa mga hindi natututo, dala ko ay kalamidad at gulo. At pagtapos kong itumba itong puno, sino pang haharang dyan sa pulo? Si Jabo? Si Shernan? Hindi. Kasi wala namang kinalaman si Shernan sa kalidad ng sulat ko. Tang-inang palusot yan, tol, para kang babae. Pero pag may maganda nang naitutulong sa kanya si Shernan, wala naman siyang pangit na masabi. Mas parang ayuda lang sa squatter yung senaryo, mga pare. Kasi kapag alam niyang wala na siyang makukuha kay Konsihal, boom! Hindi na siya kasali. Kaya di ba, di siya sinamahan ni Shernan last event. Kahit alam niyang delikado na baka mamatay itong bata. Gusto di sinamahan ng amo. Ako na maglalagay ng bala. Kasi kung di ka aso, ba't maamo ka sa Dalmatian ng puta? Tama kang bata ka ng aso, halatado naman dito sa mga naglalabas ng tuta. Damay-damay na to. Di ako natatakot. Si Shernan taga Bicol yan, kaya wag mo nga akong ginagago. Dati pa lang ramdam mo na kung paano mag-handle mga Bicolano. Torture ang inabot. Di na nga yan nakalikas. Nakakalimutan mo yatang nandito ka sa Pilipinas. Tandaan na ang mga bata ng squatter ay namamatay sa hirap. Champion to! Champion to! E di meron ka ng title. Valid na nga ba yung titulo mong tangan-tangan, tanga? Finals nyo, orago yung title. Ngayon, paano mo ko yayabangan? Kung yung mismong titulo mo sa bulo ay sa amin yan nakapangalan. Squatter pa rin! At kung ayaw nyo naman na sa mga tao yan nalalantad, at sa mga squatting ay ayaw mong nadadagdag, ayaw ko rin namang nakakakitang nahihirapan na squatting ng dahil sa kanilang bata. Pues, ako na maglalaglag! Tay, paano kang bala? Pahinga natin! At yung nakakabilib kay Steven eh. Nung first battle niya sa Grain Assault, kala ko mas naglilinto while siya sa crowd control. Kasi parang yun yung naging strength niya sa laban. Pero dito, parang wala siyang pakialam sa crowd reaction eh. Tangina, tuloy-tuloy pa rin siya. Tsaka hindi ko nararamdaman na bumababa yung energy niya kahit wala na nagre-react na tao. Yung nakabilib dyan. Round 1. Dikit yung nila, halos pare sila ng approach sa sulat. More on technicals sila naglilin. Nagulat ako kay Steven na technical din yung ginamit yung sandata dito. Shit, dikit nga masyado to. Dikit masyado round 1 pa lang. Kala ko kay Baltz nung una pero kung susumahin mo yung yung
kay Steven, ang ganda rin ng mga anggulong ginamit. Huh. Siguro ibibigay ko kay Baltz kasi mas natripan ko yung ender niya. Tapos mas nagustuhan ko yung laro niya. Mas, alam mo yun, kumbaga kay Steven, parang common yung pagkaalaro niya sa mga salita. Alam mo yun? Parang yung titulo, yung mga anak ng squatter mamamatay sa hirap. Yung mga ganun. Parang, ano siya madaling laro yung ginamit niya. While kay Baltz, mas malaro yung mga ginamit niya sa salita. Sobrang dikit. Ibibigay ko kay Baltz. Kay Baltz muna tong round 1. Yeah. Pero sobrang dikit Ang hirap mamili. Parang pares kasi sila ng approach. Ang ina, paano to sasabay sa Agos? Oragon yung finals namin. Oo, matagal ko nang tinapos. Tsaka yun din pala, yun nga, slow burn tong round 1 ni Steven. Kaya, sa bandang dulo na lang siya nagkaroon ng moments. Well, si Baltz sa umpisa pa lang, naakuha na agad siya. Ang ina, paano to sasabay sa Agos? Oragon yung finals namin. Oo, matagal ko nang tinapos. Tangina nga round dyan, ang weak mo, bading. Alam mo, pag sumisigaw ka, kaboses mo si Kiko Matching. Sabihin mo, hello mga bata. Tanga, wala kang dating. We ain't the same, bitch. Walang sinabi yan si Kiko Matching pag ako na nag-ape shit. Uunday-undayan ko na sapak sa mga kamao-kamaumay. Paralisado pag gandusay. Magmumukha kong gumagamit na naman ng AI. Tangina may magsasalita na gulay. May line kasi, ginamit ni Steven na angle kanina. Ayun yung AI shit ni Baltz. Oo, bugbog sarado. Nagka-crack yung mga buto, kada bato ng 1-2. Lang silbi, mga inipon niya na calcium. Masasabi niyong life imitates art. Paano mukha na siyang bida sa spolyarium? Pero may chance pa daw makasilat, sabi ng mga online source. Ulul, magkaiba yung dark horse sa dark na mukhang horse. Pero road to semis na. Painit ng painit ang mga prospect, kaya di na ako magtitipid ng labes. Lahat gusto maging greatest. Kaya mga rapper tumitindi ang kapit. Kaso isang taon na akong may braces. Di na bago sa akin yung umihigpit na bracket. Si Denmark nilait-lait. Kasi kumpara daw sa teritoryo, yung liga nila walang sinto na dala. Tanong ko, wala ba talaga? Guess what? Si Denmark, si Marmol, si Martri, di rin nalalam na sinto sila. Alam mo, papaliwanag ko pa ba? Tanga, ikaw lang taga-Oragon na di alam na may sinto kayo. Steven, oras na para magtaka. Nandito kasi tinalo mo si Sihan. Yung rapper na dinayok at pinatiklop. Kala mo pinasok sa well sa sariling base, winalis ko. Steven, wala kang winasak na teritoryo. Basag na yon pagdating mo. Ang ganda no, parang rebat ni Baltz dun sa line ni Steven. Battle mo kay Sihan. Para ang tanga. Una mong gawin, ayusin pwesto ng mga paa. Dapat medyo tagilid para di ka matumba basta. Tas angat mo yung mga braso kasi yan sa'yo magsasalba. Eto mahalaga. Dapat pagsasapak ka, yung katawan mo ipihit talaga. Dapat mabato mo yung natural mong bigat na dala. Ano? Bitch, wag ka na magtaka. Tinuruan na kita ng basic self-defense para naman sa akin may palagka. Sobrang bobo mong putang ina ka. Steve lang tawag sa'yo ng mga hurado. Kahit Steven talaga pangalan mo, di nila maalala paano di ka nagmarka. Pues delikado yang si Steve. Pag ako na bumunot, malabo tong maubos. Wanto sawang kalabit kay Steve hanggang sa di na mabilang basyo ng bala na nahulog. Buong kwarto magkakausok. 24 oras tong kay Steve. Dahil isa nakatutok. Di mo pa oras matabunan ng kumot. Di ko titigilan ng mga labi. Lakong pake kong abutan ng hating gabi. Ibang palabas tinutukoy ko pag sinabi kong di ako takot maabutan ng saksi. O minasakir ng todo. Pagkatapos patikimin ng combo, pinalayo yung mga tao nagkaharang sa paligid. Na may nagpipicture pa sa mukha mo nakasumpa ng todo. Meron kasing taong namatay kaya yung senaryo parang soko. Time, panis.
Alam ang banat Damn. natin. Medyo bit ang oh shit. Ewan ko ha. Oh shit, 2 minutes na pala. Hindi ko na malayan. Ewan ko. Ang ganda ng round 2 ni Baltz pero parang bitin yung pagkaka-ender niya. Parang tangin na pwede pa may kasunod yun eh. Kahit sa ano na lang, nilagyan niya na lang na maayos na ender. Parang bitin. Ang ganda sana eh. Ang ganda ng mga ano niya yung Steve Dailisan. May isa pang line eh kanina. After nun. Ay, bago yun. Yung... Shit, ano kasi yan? Ulitin ko nga. Ako na bumunot, malabo tong maubos, want to sawang kalabit kay Steven. Mo pinasok sa well sa sariling base, winalis ko. Steven, wala kang winasak na Ayun yung teritoryo pulo na ano na line niya. Ang ganda nun, parang... Para kasi siyang ano na, parang... Narebat niya yung line ni Steven dun sa round 1 na ano. Pagkatapos ko sa teritoryo, susunod ko na yung pulo. Parang ganun. Para sa akin, ano eh, nag-collide yung angle nila dong dalawa. So, yeah, ang ganda sana nung. Kaso nga, ang awkward nung pagkaka-end niya lang sa, sa round 2 niya. Pwede pa sanang mas end niya ng mas maayos pa or mas maganda. Kaso, parang yun na yun. Ang ganda sana eh. Ang ganda nung laman nung round 2 niya actually. Yun natin round 2 ni Steven. panis. Alam ang banat natin. Yo! Tayo na tinuruan akong paano sumuntok. Malupit ka na, bay. Paano mo ako tatamaan? Maiksi yung kamay. Alam niyo ba? Dito ka nga, tol. Sobrang thankful ko talaga na nakapasok na ako sa flip top. Yeah. Congrats nyo naman ako. Congrats. Alam niyo yon, libre merch, libre pagkain, libre pamasahe, libre flip top beer, talagang solid yung alaga. Kaya nga hanga ako dyan. Alam niyo, may something kay Steven na nakakatawa siya naturally. Sana yun yung ma-maximize niya. Alam mo yun, kasi nakita ko sa round 1 niya, mas pinuruhan niya yung technical. Ito maganda, pero hindi siya masyado pang-epektibo. Parang, mas maganda siguro kung ima-maximize niya yung ganyang abilidad niya. Libre pagkain, libre pamasahe, libre flip top beer, talagang solid yung alaga. Kaya nga hanga ako dyan kay boss eh. Kasi di niya rin kinalimutan yung hiling ko sa kanyang flip top event na may isang tomboy na kasama. Tol, paano mo kayo papaniwalang di ka tomboy? Ha? Isa Oo hairstyle nga, no? Oo nga. tomboy na kasama. Tol, paano mo kayo papaniwalang di ka tomboy? Ha? Isa hairstyle mo palang halata na. Kaya makikita nyo tong may bangs sa ulo, tiyak na mababaw na ng bala. Bang, so... Ulol. Di mo kayo madadaan yan sa two sides mo. Magjo-joke, sas biglang magiging seryoso. Ako na magtutuldok dyan sa kawawa. Ulol ang tawag namin dyan, mood swing, ganyan kapag may period ang dalaga. Pero may anak ka na pala. Napakasaya. Sa wakas, mga tol, hindi na rin siya mag-isa. Sana di ka maging single mom, maging mabuti kang ina! Tatagot ka lang sa akin pag hanap ka ng kaluluwa! Tangina, barilin kita sa mukha eh. Hanggang sa lumampas na nga yung balat, mawala na yan sa bilog. Nang makita nyo naman tong tago sa tomboy pag may dugo na sa likod. Kasi putang ina, tomboy na naka-brace ulit. Sige, sitahin mo ako sa ngipin ko. Ako na magtatanggal dyan sa bracket at sa pag-adjust, di ako uwiinto hanggang sa di mo na rin kailanganin pa ng brace pag tinanggal ko mga ngipin mo. Speaking of Zian,
Tang inasinita niya yung teritoryo sa paggamit ng AI. Napakawak na ito na composer. Christian, tas di na naniniwala sa AI, piso to crossover. Lift up, ano na? Lift up. AI? Crossover? Malaalin na Iverson, subukan mo sa akin bumuta. At kung ayaw mo sa AI poster, tol, dadakdakan ka sa mukha. Ayaw mo sa AI, pero gusto mo kay Jabo. Hoy boy! Tanga ka ba? O di ba contradict, pucha? Tomboy talaga, contradict! Ano, Steven? Tingnan mo, nag-try ulit siya ng technical pero hindi kinagat ng tao. Pero nung binalik niya yung comedy niya, na witty yung comedy niya eh. Kinagat ulit ng tao, sana. Yun yun eh, yun yung strength niya. Yung Allen Iverson poster, AI poster, dadakdaan sa mukha. Hindi, wala nag-react eh, alam mo yun. Contradict? Tomboy? Hoy, fuck you, mahina! Oga, gumali na! Yun na. Maikukumpara ka dyan sa taga, Japan na malabo yung tira! Palibasa, babae ngang pinanganak kaya di mabili yung gusto ng bobo. Oo, Barbie binibigay sa'yo nung bata, ngayon ka nag-aangad ng robot. Kaya bakit gusto mo ng robot? Alam mo naman na bano kanya nilalamon. Kung gusto mo ng metal, sige salugin mo tong bala maghapon. Habang ako tulog lamang ng robot. At alam kong alam nyo na ngayon. At kakahangad niya ng robot ay yung binigay ka sa bata ni Atom. Atom. Ano kasi movie yun? Real Steel. Tapos si Atom yung yung MC sa na Bicolano, yung kakampi ni Cygnus sa MC ng Flip Top. Pues, ito na yung robot, ikay pinanggigigilan. At sa sobrang gigil, yung suntok di nabibilang. Kung sa inyong makikitang di mausap, masinsinan gang masira mo tong robot at hindi mo mapigilan. Fuck mo, tapos pulusa sa finals! Ako naharang dyan sa gusto mo pagkatapos mo ditong makawawa. Oo, di ko ibibigay ang hinihiling mong robot. Ganto akong magpaiyak ng bata. Wala nang gagaya pa sa'yo. Madali lang yan na mainis tsak na daeg sa pagaligan. Kung sa gender may defect, hindi na need tong pamarisan. Balik pulo kanyang effect sa kanyang isla na naiwan. Ito'y factory reset, ibabalik kita sa pinanggalingan. Damn! Yun, tang ina. Maganda. Ito yung nangyari. Malakas yung round 2 ni Baltz. Gusto ko yung nilalaman. Kaso ang awkward niyang inend yung round 2 niya. Na parang kulang pa. Alam mo yun. Dagdagan mo pa ng mas magandang ender. Yun. Dito sa round 2, mas lumakas yung round 2 ni Steven. Eto na, nagamit niya na, na-maximize niya na yung lakas niya sa comedy. Tapos, ang ganda ng mga laro niya sa tomboy bars. Yun, yung robot. Ang ganda ng pagka-connecta. Almost isang angulo yung ginamit niya sa round 1. Pero sa round 2. Pero, iba-ibang ang dami niyang nasingit na ang dami niyang nasingit about dun sa angulo na yun. Nagmukha siyang maraming angulo pero sa totoo isang angulo lang siya umikot. Ang ganda. Ang ganda rin ng mga antics niya, yung robot na boses. Yeah, ang lakas nito. Ang lakas nitong round 2 ni Steven. Steven tong round 2. Ito na yun. Dito niya na lumabas yung totoong ni Steven, yung totoong style niya, na maximize niya na nakuha niya na yung nung kwarto. Nakuha niya na yung vibe nung kwarto. Tradi kang puta. Tanga di ka mabisa. Magmumukha kong tomboy na ayaw sa burat. Sa akin di ka makakaisa. Burado. Ciao. Alam niyo ba't di tatagos si Steven?
Kasi alam nating lahat na wala siyang palag kay Didel. Kasi galing ka ng Bicol. Dapat na pick up mo na yung clues. Anong pakiramdam na mag-semis? Dapat di ka na ma-curious. Umaatras nga kayo sa Mayon. Wala kang chance sa Vesuvius. Kaya Didel, what's up? Ang galing, inunahan na ni ano. Well, alam naman na natin yung resulta nito, di ba? Pero, gago din to si Baltz. Inunahan na inunahan na ni Baltz sa angle si Didel. Pero di natin alam, malay mo magawan ng bago ni Didel. Sobrang creative kasi ni Didel eh. De, biro lang mga yun. Vesuvius o Mison, sasagasaan ko para magkampyon. Pinapakita ko lang naman kay Steven, ano itsura pag may bragging rights ka maghamon. Di ba totoo naman? Mga taga-Bicol lang naniniwalang mananalo ka sa battle. Baltz versus Mison o Baltz versus Didel, yan lang inaabangan at usapan sa sunod na chapter. Nakakatawang binuo ka ng atoms pero di ka nagmamater. At matagal niya na ako minaman-manan. Sa battle o track ko yan Medyo nakaabang. di ko alam medyo played out na yung yung reference na yun, atom, di ka magmamater. Minsan nga ginagamit pa, di ba? Solid liquid gas, di ka magmamater. Yung mga ganun. Yeah. Sa sunod na chapter, nakakatawang binuo ka ng atoms pero di ka nagmamater. At matagal niya na ako minaman-manan. Sa battle o track ko yan nakaabang. Alam ko naman tagahanga ka dyan. Pues nandito na ako sa mukha mo, harap-harapang kang binibigyan ng sample. Nakita mong bagra palakot, di man lang nagiging humble. Steven, dapat naniwala ka sa mga taong nagsabing never meet your idol. Pero Aragon daw yan. Matatapang na tao, di ko dapat nahamakin. Kaso ano pa nga bang kakatakutan ng taong sa digmaan na nang galing? Dinala ka dito ni Atoms at Cygnus. Yan dalawa mong bossing, di ko alam kung anong nahit-hit. Pagkatapos talaga ng 2x2, wala na silang malakas na bitbit. Jow, Ang ganda nun. kahit pa magtulong malakas na alam Damn. kung anong nahit-hit. Pagkatapos talaga ng 2x2, wala na silang malakas na bitbit. Jow, Lakas. kahit pa magtulong-tulong buong Oragon lang sinabi yan sa abot ng kong energy. Para lang naman kayo mga lauter na MC sa motos ng pedigree. Mas gugustuhin ko pa maging pulubaho kesa ligang walang identity. Oh, wala kayong branding. Wala kayo nabubuong pangalan. Maaalala lang kayo bilang apakan ko na hagdanan. Kaya yung puki ng inang liga mo, wag mo sa aking iyayabang. Kung malakas talaga yung Oragon, ba't ako na pinakamalakas mo na nakalaban? Yaw, ito payo. Bumalik ka ng Oragon dun makipagbasagan ng bungo. Sa mga wak sa inyo, ikaw mismo mambugbog, padanakin ng dugo. Patunayang karapat, dapat ka dyan sa hawak na sulo. Dapat magawa mo mag-champion, dapat sa Oragon maabot mo yung tuktok. Pag nagawa mo lahat, congrats. Qualified ka na mag-tryout sa pulo! Kasi qualified ka na mag-tryout sa pulo. Pinagpapahinga ka na ni Enigma. Kaya pulo yung ginamit niya ngayon. Pinakitaan ka na ng isla, oras na daw para magbakasyon. Kasi nandito na si Nasha, si Tu, si Wangbut, Uno Mas. Mga MCing sa liga namin naging malaking parte. Mga kagaya mong tunog mo, Tusmatic, masasantabi. Ang mali nyo lang pre, di kayo naniwala kay Laxartis na parating pa lang kami. Ciao. Mga pumusta kay Steven, tangina kumakapana sa pitaka. Paano round 1 hanggang 3 sa akin sira-sira siya. Ayoko sa event na to. Gusto ko sa zoning o buwelta manggibaba. Wala akong respeto sa right of way, kaya merong nadisgrasya. Ciao. Right of way kasi sa pagdadrive, alam niyo naman na yun. Yeah. O sinagasaan na yupe. Sabay libing dyan sa tuleg. Tago mo na yung cellphone mo, Enigma. Wala ka nang ibubuk ng ticket pa uwi. Time, ang line baka na uli ng mga sikas ko. Nagbalat pa natin. Okay, round 3 ni Baltz. Ang angulo na pinaikot niya dito is parang Pulo versus Oragon. Kinumpare niya. Nagustuhan ko line yung Atom Cygnus. Wala na silang malakas na bit-bet after nung 2x2. Tsaka yung right of way na disgrasya. Ewan ko kung maraming gumamit nun dito sa sa event na to. Pero malakas, gusto ko siya.
medyo may mga selfie bars lang si Baltz na hindi ganun ka-epektibo or siguro hindi ganun ka-convincing. Parang hindi siya parang hindi siya na-appreciate ng crowd dito. Pero yun nga, yung may dalawang key moments na tumatak sa akin si Baltz dito sa laban na to. Ay, sa round 3 niya, sa round 3, sorry. Yun, yeah, yun. Solid na ender din naman kahit papano. Malakas sa round 3 ni Baltz pero feeling ko sa momentum na nagawa ni Steven sa round 2, kaya niya mahabol to. So, tignan natin. Tang ina, di daw kilala yung Oragon Rap Battles. Anong gusto mo? Iyutan. Pag tinalo kita ngayon, ako yung di mo malilimutan. Imama ko ulit yung lines mo. Hindi yun sikat pero ayos na din yun. Sablay kasi pagka banat mo dun eh. Sabi mo dun ay... sabi mo tol kay Sian, nakita mo yung poster? Pag inikisan ko, pangalan mo doon, literal ka ng burado sa mapa. Tol, una sa lahat, hindi pinangbubura ng tao yung mapa. Teka, nalito ako dun Literal ka ng burado sa mapa. Pag inikisan ko, pangalan mo doon, literal ka ng burado sa mapa. Tol, una sa lahat, hindi pinangbubura ng tao yung mapa. Kita nyo namang timang din to. Ako try mo lagyan ng X dyan sa mapa nang makakita ka ng ginto. Kaya paanong na-recognize ko na ko hindi po? talaga ewan ko ba, ba't hindi ume-epekto yung ganong style ni Steven? Kasi, feeling ko, played out na rin yung ganon, yung X mapa, ginto. Yun. Nang makakita ka ng ginto! Kaya paanong na-recognize to na ko po? Kundi naman pala sapat yang dala niyang sandata. Oo, paanong matutuklasan niyang pulo? Eh di mo nga kayang gamitin na maayos yung mapa. Ayan, Kaya dapat yan. kang nilalampaso, gago, di ka mananalo, gago, wag na magbalak. Pagkat gumagana lang yung map sa mga nagkakalat, kaya bawal na sa gubat mapadpad. Sa pagkawalay, masusubukan to. Total, di mo rin kayang gumamit ng mapa. Kamatayan ang patutunguhan mo. Kasi masyadong mayabang itong pirata. Akala nyo sobrang galing. Tung di marunong gumamit ng mapa, pues di na makakabalik. Kahit ano pa man kanyang kawin, at kahit damit pa ay balik ta rin, at kahit magsisisigaw ka man, men, nasi gumamit na ka ng mapa, puta, naliligaw ka pa rin. Naliligaw ka pa rin. Hindi, sinadya ko yan. Ito hindi mo inaasahan na pasabog. Kaya simulan mo lang humabol. Kita nyo naman na kahit ako yung kinabos sa linya ko siya yung di umabot. Di na to basta biro. Umalakok malamin si Tar, hindi mo kayang tabatan to. Kita nyo naman nung sa tinamaan ko ng hook ay nahuli yan sa prangko. Franco. Yung Mobile Legends. Ko ng hook ay nahuli yan sa prangko. Sinadya ko yan. Tulad ng laban mo kay Exodus. Kinantsaban niya si boss bago bumitaw ng punchline, sumenyas pa ng malupit. Tapos biglang, si Enigma, kanina pa may hawak ng cellphone, kanina ka pa binubok ng ticket pa uwi. Ano akala mo, ha? Di ka mapapansin? Aba, yung naisip mo sana nice rin. Tanga, bago ka magdesisyon ng book ng ticket pa uwi, dapat sigurado ka na safe yung landing. Habang kayo naman, bilib na bilib. Akala nyo hindi scripted, dapat dito tinataga. Tol, para kang tanga. Hanggang sa magmukha ka ng ticket ng eroplano pag uwi, pagtapos mong maputol sa dalawa. Kasi di ba, boss? Sinabi niya yung sa'yo bago magsimula yung battle, di ba? Ano? Di ba? Ito na ba yung sinasabi mong heavyweight? Oh, kaya di na ako magtataka kung ba't di nyo to masira-sira. Kung ganito yung sinasabi ninyong mabigat, bakit binubuhat na lang niya ng walang kahirap-hirap? Alam ko yan. Gawain ko yung mga ganyan, kaya ilalantad na to. Alam ko yan. Gawain ko yung mga ganyan, kaya ilalantad na to. At kung binuhat ka ni boss ako, maglalaglag sa'yo.
At kung nabuhay ka dahil sa pagbunot ng sipi, sa akin di na yan gagana. Kasi kapag ako ang siyang bumunot, mayroong babaw na bala. Mahihirapan tong bata ng 3GS sa akin tumadudurog. Ganyan talaga kapag galing sa squatter, sa presidente nang hihingi ng tulong. Oo, kami na yung di kilala, kami yung di deserving, kami yung wak, maraming sablay na linya, oo. Di ako kalakasan. Pero at least di ako nagpabuhat din kay boss para umangat sa laban. At di ko rin tinatanong yung... Damn, parang rebat yung yung round 3 ni Steven kay Baltz. Parang alam niya yung rounds ni Baltz. Yung angles na gagamitin ni Baltz sa round 3 niya. Parang alam ni Steven. Ang galing eh. Kami yung wak, maraming sablay na linya, oo. Di ako kalakasan. Pero at least di ako nagpabuhat din kay boss para umangat sa laban. At di ko rin tinatanong yung flip top ano na. Dahil gusto ko ng paliwanag o di kaya ng karangalan. Tanga bagay lang talagang itanong sa inyo yung flip top ano na kapag kayo na yung kalaban. Di ko yan pababayaan yung ginagawa niyong kadayaan. At kung parating pa lang kayo, tangina di namin kayo kailangan. Dapat yan tinatagan at Di ba? Parang sinabi rin ni Baltz yung flip top parating pa lang kami. Parang yun nga, parang narerebat ni Steven yung rounds ni Baltz dun sa round 3. mababayaan yung ginagawa niyong kadayaan. At kung parating pa lang kayo, tangina di namin kayo kailangan. Dapat yan tinatagan at diretsyo na to hanggang finals na makita niyong kalat-kalat itong pulo na parang 100 islands. Parang nakalak-item lang sa Dota ang kada hampas ko Makati. At kung ikaw si Baltasar, ako naman si Balanar. Mas malakas ako ngayong gabi. At kung sa tingin mo, na-predict mo ko dahil sa pagmamako sa'yo, Hindi baliktad yung nangyari. Parang si Steven yung nakapredict kay Baltz eh. Yun yung yun yung nangyari eh. ako ngayong gabi. At kung sa tingin mo, na-predict mo ko dahil sa pagmamako sa'yo, well, sinadya akong gumamit ng common lines and common angles para ma-predict mo mga linya ko na goods at saktong siya'y kumagat na nga sa pain. Another big fish na naman ang madadali ko sa hook. Ina. Di mo ko kakayanin, Mr. Tuno ng saging. Iba ang init ko ngayon, tiyak na merong matutupok. Ito ay parang forest fire po yung papatay sa puno. At kaya ako siya sinusunog para mawalan na siya ng hangin at hindi na magtagal. Kasi alam nyo namang sakit sa baga rin ang pumatay kay Baltazar. Time. Tang ina. Okay. Medyo dikit yung round 3 nila. Ang pinaka nagustuhan ko dito, pinakamagandang nangyari dito, yung strategy ni Steven. Hindi ko alam paano nangyari yun, pero parang nasagot niya yung mga binato ni Baltz sa round 3. Nagmuang rebat yung round 3 ni Steven sa round 3 ni Baltz. And yun, yun yung pinaka nagustuhan ko yung overall construction ng round 3 ni Steven. Tas bonus na lang yung mga sinisingit-singit niyang play, tulad yung yung Balanar. Alam mo yun, bonus na lang yun. Trip ko yun, pero parang hindi yun yung pinaka naging highlight. Mas naging highlight yung kung paano niya kinonstruct yung round 3 niya na nasagot niya yung mga sinabi ni Baltz dun sa round 3. Yun, may nag-comment dito, yung kay Lax Artist na parating pa lang kami, sabi ni Baltz predicted ni Steven. Oo, pero yun nga ginamit mismo dito ni ginamit mismo, yun dun yun yung magic na nangyari. Ginamit ni Baltz yung mismong line na yun sa round 3 niya. Tas meron din nun sa round 3 si Steven. Kaya parang, alam mo yun, parang coincident yung nangyari. Yun, sobrang dikit. Mas natripan ko yung estratehiya na ginamit ni Steven dito sa round 3. So, ibibigay ko yung round 3 kay Steven. Pero para sa akin, dikit yung round 3 na to.
hindi rin nakatulong yung ano, yung medyo selfie burst ni Baltz na hindi masyadong naging epektibo dun sa ano, sa round 3 niya. Yun. Round 3 ibibigay ko kay Steven. Yun. Pero sobrang dikit na laban na to. Gets ko bakit maraming nagsasabing kontrobersyal yung resulta. Pero yun, para sa akin, personal judgment ko dito. Round 1, Baltz. 2, 3, Steven. Round 2, yun yung pinakamalakas ni Steven. Sana ma-maximize niya yun sa ano niya, sa mga susunod niyang laban. Yan. Flip top, langit lupa. Right of way, day 1. Steven versus Baltz. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang bota ng Urado, 4-1. Advancing sa tournament. Mag-iay tayo lahat para kay Steven. 4-1. Ayaw mo ba? Parang ayaw ni Steven eh, no? Tong ino, kunwari pang di masaya eh. Uy. Tang inon to, kunwari ayaw pa. Pero yun, yeah. Steven, rounds 2 and 3. Dikit yung laban. Yes, pero ang nagpanalo dito kay Steven is yung strategy na ginamit niya. Kaya sobrang interesting nitong Didel versus Steven dahil alam nilang gumamit ng strategy sa laban. Tapos ang gusto ko rin dito kay Steven is yung ano niya, yung pagka-construct niya, alam niya kung paano lumipat ng anggulo ng hindi awkward. Yun yung ano nun eh. Isa yung kasi sa mga ano, pag ako nagsusulat ako sa battle, isa yung sa medyo nahihirapan na part is yung paano lumipat ng anggulo ng hindi tunog awkward. Isa sa mga mahirap na part yung pag nagsusulat ka ng rounds mo. So yun. And dito nagagawa niya na suabe. Na parang, alam mo yun, ibang anggulo na yung ginagamit niya pero hindi na mo namamalayan. Ang galing. Magaling yung style na yun ni Steven. And si Didel naman, ang strength niya is yun nga yung technicalities, yung technicals niya na alam mo yun parang 10 out of 10 na siya dun eh. Alam mo yun. Nasa peak niya na yung style na yun. And yun nga, yung common na nagamit yung common na common nilang dalawa na ginawa nila sa laban nila dito sa Right of Way is yung parang na-predict nila yung sasabihin ng kalaban nila sa kanila. Kumbaga, nasagot nila. Which is, mahirap yun kasi, tangina, di mo alam kung ano yung sasabihin sa'yo ng kalaban mo, kung mag-state ba sila ng obvious o gagawa sila ng bagong angulo sa'yo. Pero dito, parang automatic rebat yung rounds nila. Yun yung common nilang dalawa ni Didel. Dito nga yung parang Pulo versus Oragon, tapos yung kay Didel naman is yung pag-i-English niya sa battle. So, yeah. Ibang klaseng laban to and style clash at some point. Sana mas ma-maximize ni Steven yung niya, yung alam niya na yun. Hindi ko sasabihin yung strength niya. Yun. Yun. Tignan natin judgment ng yung judging ng mga MCs na judge. Pero yun, solid na laban yung parating Didel versus Steven. Kay Baltz, alam ko may laban din siya sa Right of Way 2. Good luck. Hindi ko alam, nalimutan ko na kung sino. Pero yun, solid ka pa rin, Baltz. Good luck sa next battle. Yun. Shoutout kay Jason, Tensil Crew, Boki ng bagong pook. Yun, siya Anthony Limpin family, Denver Bosky, Arcibal family, Andre De Guzman, Rolel Crispino, Carl Collado, Meg Ryan, Carl Dennis Antonio, Tambo, Adrian. Yun, Olats, pero babawi tayo. Shoutout nga pala kay Arik, thank you sa kanya. Siyempre kay Baltz, sorry din sa girlfriend name. Shoutout siyempre sa... Thank you sa kanya. Siyempre kay Baltz, sorry din sa girlfriend name. Tapos shoutout siyempre sa Vicente ng MMXNN yan. Sobrang saya, man.
battle yun. Pinanginang battle talaga yun. Steven versus Baltz. Round 1, binigay ko siya ng konti lang talaga para kay Steven dahil dun sa, siguro sa pagsara niya nung round. Pero nung round 2, tol, bibigay ko na dapat yun kay Baltz dahil dun sa mga angles niya, yung teritoryo, yung braces, yung Diba? hook eye, yung hukay. Pero, ewan ko saan man galing yun. Pero putang ina, na-rebat siya ni Steven nung round 2 din, nang mas malakas at parang alam niya na gagamitin yun ni Baltz. So parang dun mas nabaliktad para sa akin na putang ina, Steven to din. Round 3, yun na. Para sa akin, mas lumamang si Steven doon, lalo yung, yung mga ginamit din ni Baltz sa kanya. Pero, tangin na dikit lang talaga eh. Para sa akin, sobrang gabuhok lang talaga. Dikit siya, Yun, actually. binoto ko Steven, mad props kay Baltz, putang ina. Dikit yung laban. Hindi ko tatanggi. Ayun, round 1 binoto ko si Baltz. Feeling ko mas kanya yon dahil parang medyo mahina pa yung sulat ni sa round 1 ni Steven. Tapos sa round 2, dun mas nakita ko na parang sobrang laki ng tinalon nung sulat ni Steven kumpara sa round 1. Malakas pa rin si Baltz. Feeling ko mas malakas din yon kumpara sa una niyang round. Pero ayun nga, para sa akin sa round 2, mas malakas yung kay Steven. So binigay ko kay Steven yon. Sa round 3, dun na ang hirap tumingin ko sino yung mananalo, pero siguro nung nakita ko si yung round ni Baltz sa round 3, parang parang sabi ko mahirap tapatan to. Nung unang round, yung mga unang banat ni Steven, parang wala na, hindi na kayang humabol. Pero yung mga sobrang bigat ng mga mula gitna patapos, parang nakita ko na nakahabol siya at mas humigit pa. Pero posibleng dahil din mas mahaba yung oras niya. Pero ayun hindi ko nakikita yung time limit sa so parang mas na-scorean ko ng mas grabe si Steven dahil doon. So yung 2 at 3 kay Steven yung round 1 kay Same. Baltz, sayang lang kasi. Yun nga sinasabi ko, dikit tong laban. Pero ang nagpapanalo kay Steven talaga yung construction ng rounds niya. Kung alam mo yun, tamang placing ng mga anggulo. Parang nagtumugma eh. Alam mo yun, parang na parang alam niya kung ano yung mga ibabato sa kanya ni Baltz kada round. Ang galing eh. Yun, paborito ko si Baltz sa Langit Lupa. Isa siya sa mga manok ko talaga eh. Ako din actually. Nung una parang sila ni John Dehlo, Baltz, saka Didel. Pero mukhang mag-iiba na ngayon yung kung sino yung bias ko. Ang hirap lutuin na ito eh. Hindi ko siya magagawa ng paraan, no? Baga, 1 and 2, para sa akin, 1 kay Baltz yun. Tapos, yung 2, kay Steven. Tapos yung round 3, nakulangan ako kay Baltz, sa totoo lang. Hindi yung inaabangan kong Baltz ng round 3. Pero yung ginawa ni Steven nung round 3, parang may mga pre-mid na rebat na pukin ang ina na talagang parating pa lang kayo. Diba? Ulul, wala na kami. Parang ganun. Ina nyo, ulul pa kayo mga nang-haters. Ayun, ako yung nag-iisang bumoto kay Baltz, so kailangan ko ipaliwanag na maayos ulit. Tingnan natin. Jokes, technical, 4-bar setup, lahat na kay Baltz yun. Si Steven, unang-una lahat, kudos sa delivery ni Steven, sobrang lakas nun. Pero medyo nangalay lang ako sa landing ng punchline kasi mas mahaba yung round niya kumpara kay Baltz. Tapos, hindi ko kasi alam kung paano ko siya huhusgahan kasi yung mga punchline na malalakas ni Steven is nasa dulo pa. So, para sa akin, hindi ko siya kinount base dun sa... hindi ko na siya kinount. Nung pinagpantay ko sila ng rounds ni Baltz, kumbaga, nakat na yung malalakas na linya ni Steven. So, sa akin, round 1 kay Baltz. At feeling ko warm-up pa lang naman nila yun. Pero, ayun, round 2.
Ayun, round 2 mas bumigat at mas lumakas na yung material ni Baltz kumpara sa round 1. Sulit na sulit yung 4-bar setup Tama. kung kailan lalanding at kung paano lalanding. Tapos round 2 ni Steven naman, mas naging effective na siya dito. Comedy bars, kumpara sa round 1 niya, mas lumakas talaga siya. Grabe din yung setup para dumating at kumonekta yung mga last line niya galing sa mga una niyang sinabi. Pero yung pa din, medyo may ano lang ako ng konti na nahabaan talaga ako sa rounds ni Steven. Tapos laging nasa dulo. Kung kaya niya sanang baklasin na lang yung iba doon at masiksikin. Pero round 2 binigay ko kay Steven. Tapos round 3, eto na. Dito na ako medyo nahirapan kasi eto round 3 mas gumanda at mas naging flawless na yung delivery ni Baltz. Mas gigil, mas aggressive siya. Yung 4-bar setup niya dito, medyo selfie bar na siya dito pero para sa akin mas okay pa rin kumpara dun kay Baltz kasi yun nga para sa akin sobrang haba ng rounds para kumbaga kaya niya magbanggit ng 4-bar setup pero yung dating parang pang 12 ba ng yung punchline so May ganun ng yun feels yung kay may ganung feels din yung kay Steven. ulit sobrang haba ng rounds lalo na tournament to para sa akin mahigpit ako sa mga ganung bagay so 1 at 3 binigay ko kay Baltz pero congrats deserve pa rin naman kahit ano oras lang talaga para sa akin yung pinagkaiba. Yo, deadline, all 3 rounds binigay ko kay Steven. Sa first round, feeling ko nag-warm up lang sila. Si Steven may mga, same sila ng mga punches na naland. Kaso para sa akin yung round, may mga moments si Steven nung first round. Lalo na nagka-late run siya no, sa first round. Yun yung rason bakit binoto siya sa first round. Second round, yun yung pinakamalakas na rounds nilang dalawa para sa akin. Same din para sa akin ng same punches landed din. Pero yung ang dahil lang bakit binuto ko ulit si Steven dahil sa late run niya rin, sunod-sunod na mga haymakers yung binigay niya sa late run niya sa second round. Tapos yung third round, una nakakapasok ng mga may haymaker or may haymaker si Baltz. Pero nung late round na parang lumalaylay na yung energy, yung yung sulat niya. Tapos sa third round binoto ko si Steven, ayun rin, late run, sunod-sunod na punchlines, sunod-sunod na haymakers, lalo na yung last 12 lines niya, parang naging nail in the coffin na. So, all 3 rounds binigay ko kay Steven. Bali yung story All nito 3 parang dahil sa late run every round ni Steven. Yun. Comment nyo, anong tingin nyo sa laban na to? Para sa akin, Steven ang nanalo. Yun nga, sinabi ko naman na kung bakit, di ba? Pero yun, good luck kay Steven sa battle niya versus Didel sa Right of Way 2. Abangan ko yan. Excited ako. Yun lang ang hiling ko kay Steven. Sana ma-maximize niya yung strength niya. And yun, salamat sa mga umabot dito. Follow nyo na lang ako sa baba yan. Sa mga streaming platform, sa social media. Yun, kita-kits sa susunod. Ingat lagi dyan. God bless.